Hi, breaking news! No, Abante, mag-iimbestiga sa Davao. Kahit sa Maynila ang baha. Yan po ang sigaw ng mga nasa comment section at ibang tao na bakit ka nga naman mag-iimbestiga dun sa hindi mo distrito. O sa bagay, saka hindi lang. Eto pa, sinabihan na kayo ni Senator Rodante Marcoleta, lalo si Kiko Pangilinan, na pagsabihan mo, Sharon, yung asawa mo, na itigil kasi nakakainsulto. Tapos kayo mag-iimbestiga din yung panahon na ginigipit nyo si Senator Rodante Marcoleta. Ha? At dahil si Sara Duterte, hindi naman sa pagtatanggol, no? Kasi gusto na ni Senator Rodante Marcoleta, ebidensya. Wala kayong mapakita, inuusig nyo ng inuusig si Sara at si Senator Rodante Marcoleta, yung mga panahon na yon. No? O ngayon, tanong, bakit ngayon kayo nagkakandak ng investigation? At eto pa, bakit sa Davao lang? Bakit? Bakit mga Duterte? Ha? Wala bang kakayahan si Senator Marcoleta na imbestigahan lahat sabay-sabay? Kung bakit kayo magkakandak pa sa sir? 'Di ba? Alam nyo kasi, kay Abante po, hindi ko alam kung anong gustong palabasin ni Sir Abante. No, bakit siya magkakandak sa pag-iimbestigahan niya ang sa Davao. Ito, basahin natin ha. Ayan. Alam mo kasi napakaano na no? Abante, nais imbestigahan ang mga flood control project sa Davao City habang nakakaranas pa rin ng matinding serye ng pagbaha ang Maynila. Nais ni 6th District Pastor Benny Abante na imbestigahan ang mga flood control project sa Davao City upang patunayan ang seryosong pag-iimbestiga sa Kamara at tiyakin ang tamang paggamit ng pondo. Wow! Di ba? Nakakatawa, di ba, mga kababayan? Wala namang masama, Sir Abante, na mag-imbestiga ka. Ang sinisilip lang po namin ng mga taong bayan, bakit ngayon nyo lang ginagawa ito? At bagay na nakakainsulto pa, kasabay nyo pa si Senator Marcoleta para kayo nakikipagpaligsahan. 'Di ba? Ano purpose nyo? 'Di ba? Kung Davao man yan o Bulacan man yan, I will suggest that we do that there para malaman ng taong bayan na ito ay serious kami sa pag-iimbestiga. Kung talagang merong ghost project dyan, talagang merong substandard project dyan, ani ni Abante, wow, nag-iba tono nyo bigla. Diba? Ang kakatawa, no? Lahat sila mag-iimbestiga na. Yung dati, binabaha yung taong bayan, sumisigaw ng help, tulungan nyo kami dito. Wala, hanggang salita lang sila. Hindi nila naiisipan paano mag-imbestiga. Yung nagsalita ang Pangulo, hindi pa sila kumikilos. Diba? Sa SONA, nagsalita ang Pangulo. Mahiya naman kayo, palakpakan lahat. Hindi niya standing ovation yan eh. May mga dalawang tumayo lang eh. Tapos nagtayuan lahat. Siyempre nakakaya kung di tumayo eh. Di ba? Kasi ang totoong humanga ka sa salita, lahat sabay-sabay tumayo. Yung sa AGT, di ba sa Got Talent, pag humanga sila sa isang contestant, tayuan lahat sabay-sabay. Sabihin, humanga sila sabay-sabay. Hindi yung pa isa-isa. Di ba? Basahin natin mga comment nito. Mukhang pinagmumura ka na dito. Basahin natin mga comment dito sa'yo. Ha, sir? Ikaw may kasalanan nito eh. Si Pastor talaga di masyadong halata. Gagawa ng alingas-ngas para malihis ang baha sa dati niyang distrito. Pasensya na. Dating distrito kasi talo naman siya ngayon. Ibig sabihin nito, nanalo ka naman kasi, hindi ka naman talaga nanalo. Nanalo ka lang kasi, sinasabi ng iba, na-disqualified kasi yung kalaban mo. Diba? Kumbaga, hindi organic ang pagkapanalo mo. Hindi ka ipinili ng taong bayan. Yun lang yun. Kapal lang mo, Lolo Abante. Wait ka lang kay Senator Marcoleta. Malapit na mag-iimbestiga nimo. Siya muna munang imbestigahan. Siya muna munang imbestigahan. At kung malinis ba siya. Personal na yan, Abante. Kung iimbestigahan mo ang Davao, itodo mo na yan sa lahat ng sulok ng bansa. Gumugulo mo lang ang investigasyon, flood control, anomalous at unahin ang Maynila. Correct. Ginugulo nyo lang ang investigasyon. Nalilito ang taong bayan.
Di ba sinabi ko sa nakaraan natin video, pag ikaw nag-imbestiga, wala namang problema. Kung ikaw lang mag-iimbestiga. Kasi may mag-iimbestiga na si Senator Rodante Marcoleta. Yung investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta, imbis na tama, minamali nyo. Bakit? Kasi yung taong bayan, malilito. Ha? Yung mga imbis na managot, hindi mapapanagot. Kasi dalawa nag-iimbestiga, magkaiba ng statement. Magkaiba ng plano. Magkaiba ng tinanong. Tama, mali. Diba? Okay sana kung kakampi mo si Senator Marcoleta. Parehas kayo ng may cooperate kayong dalawa. May koordinasyon kayong dalawa. Hindi, mag-iimbestiga ka Davao. Ba't mo naisipan sa Davao? Hintayin mo si Rodante Marcoleta dyan. Diba? Kung managot si Paulo, hindi pala nagutin ni Marcoleta yan. Diba? Tandaan mo si Senator Marcoleta, hindi naman PDP laban. Diba? Hindi niya pinatatanggol ang mga Duterte. Nagkataon lang na talagang may butas at mali yung ginagawa nyo sa mga Duterte. Kaya si Senator Marcoleta hindi niya sinasadya, napagkatanggol niya si mga Duterte. Di ba? Gaya na kay Sara, hilaw. Yung pagkakakulong sa dahig, asaan? Bakit yung dinala? Sabi niya ni isa doon na kinidnap. Di ba? Tapos ngayon mag-iimbestiga kayo sa Davao? Ano? Baha sa Maynila, sir. Sir, sabi niya na matatanda, sir, kapag may dumi ka sa harapan mo, ang lilinisin mo yung harapan mo muna bago yung iba. Sir, hindi masama gagawin mo investigasyon sa Davao. Pero, ang nakakaya kasi nito, yung sa iyong distrito, sa inyo, baha dyan, unahin nyo muna yan. Baka sabihin mo, bakit ko naman uunahin yung distrito ko, hindi naman nagbaba sa distrito ko. Saka, may ibang distrito dyan, sila Chua, baka ganun sabihin mo, Sir Abante. Ay, hindi ko jurisdiction yan, ang distrito ko, jurisdiction ko. Ba't na mag-iimbestiga sa Davao? Di ba? Ganun lang yun eh. Di ba? Walang masama, sir, ulitin ko, walang masama mag-imbestiga sa Davao. Kung walang nag-iimbestiga na si Senator Rodante Marcoleta. Wala pa nga Lunes pa malalaman Parang hindi nagtinda ka ng original. Nagtinda ka ng original sapatos. Sila din magtitinda pero mga peke. Ganon. Nililito niyo yung tao. Kung kayo na maniniwala. Marami pa naman tao mapaniwalain. Di ba? Huwag nyo nalituhin po yung taong bayan. Di ba? Sa gagawin nyo, walang masama mag-imbestiga kayo kung walang nag-iimbestigang isa pa. Di ba? Maganda paggawa ng flood control sa Davao. Sino ang makinig sa'yo? Hindi ka naman nanalo pang Congress. Yung sarili mo ay imbestigahan mo na rin. Anong utak meron itong si Abante? Unahin mo muna imbestigahan dito sa Luzon, lalo sa distrito mo. Dito ang mas matinding problema. Bakit nilalayo mo pa? Abnormal ka yata. Sabi yan. Hindi ako sabi ito. I wonder bakit ang Davao inimbestigahan kung wala namang baha doon at maayos, magandang pagkagawa doon. Dapat ang Manila ang imbestigahan, Cebu, Bulacan, etc. na may grabing baha para malaman kung saan mapunta ang pera. Sir, imbestigahan mo yung Bulacan, sir. Grabe baha. Kasi sa ganito kayo na, bibigyan ko kayo ng tip. Maaring nagbaha sa Davao. Sige, imbestigahan ni Senator Rodante Marcoleta at hindi ikaw. Di ba? Ngayon, nagkaroon ng baha sa Davao. Bakit? Dalawa lang. Yung flood control, Maari yun. Pangalawa, yung tinatawag na talagang malakas ang ulan. Kahit gaano kaayos, talagang nababaha pag malakas ang ulan. Yun. Calamity talaga yun. Kahit sa ibang bansa nagkakaroon. Pero, yung nangyayari ngayon sa Bulacan, Manila at iba pa, huwag natin sisihin climate change. Bakit? Kasi nakikitaan yung mga materials na ginamit, walang mga kabakal-bakal at walang simento, hilaw. Parang impeachment ni Sara, hilaw. Diba? Dapat yun ang imbestigahan nyo, yung Bulacan. Hindi naman natin sinasabi na huwag imbestigahan ng Davao. Kasi nga, nagbaha din na kamakailan. Porket nagbaha, imbestigahan na. Bakit yun sa inyo laging baha? Ba't di nyo imbestigahan? Di ba? Ang Davao kaya tumayo ng walang tulong ng Malacanang. Malaki ambag ng Davao sa kaban ng bayan. Pero ngayon, iniipit nyo at ayaw bigyan ng pondo. Pero buhay pa rin ang Davao dahil maraming negosyo na pumapasok dahil peace and order doon.
nakulong yung pinaka-mayor doon na si Tatay Digong nasa dahig. Tapos gaganunin nyo, panggigipit sa mga Duterte yun. Alam mo, ginigipit nila talaga Duterte, no? Ginigipit nila. Halatang halata lahat ng issue, Sabongero, Taal, Duterte pa rin. Flood, Duterte pa rin. Budget ng Duterte pa rin. Lahat inuugnay nila eh. Scapegoat ata yun eh. Duterte. Aba, pagka ganyan, kahit dito sa pwede pala sabihin, no? Kahit sa teacher mo, bakit ka absent? Ma'am, si Duterte po kasi. Parang gano'n eh, layo eh. Di ba? Kayo na mga nakaupo, bakit nyo isisisi? Kaya alam mo, eto pagpalagay natin palpak si Duterte. Sige, palagay natin palpak si Duterte. Bakit sa batas sa Pilipinas, may mauupo ulit? Para mapalitan, di ba? So, bakit kayo binoto ng taong bayan? Sige, kung palpak si Duterte, binoto kayo ng taong bayan, dapat kayo na ang bagong mag-asikaso. Hindi yung uupo kayo, maninisi kayo. Ito kasi nakaraan eh. Hindi. Tayo mo si Yorme, gumagawa ng paraan si Isko Moreno. Dahil alam niya, may kapalpakan yung nakaraan. At gagawa niya ngayon, yung bagay na nakikita niyang mali. Diba? Yun ang isang leader at isang nanunungkulan at halal ng taong bayan. Hindi mo na kaya nga, parang kumbaga parang ganito eh. Sa mag-asawa eh. Aba, yung aasawahin mo, namatay yung asawa niya. Di pwede na kayo mag-asawa ulit. Kaya ka pinili ng asawa mo kasi para makasama ka niya habang buhay. Pero kung silipin mo lagi kasi yung asawa mo noong ganito eh, ikukumpara sa'yo, bakit ka pa niya pinili? Bakit ka pa niya? Di ba? Ibig sabihin, yung ngayon ang problema, ayusin nyo. Hindi yung nakaraan sisilip tayo, Duterte yan. Imbestigahan yan, Davao na yan. Kahit ba sa Maynila. Imagine, nagbaba sa Maynila, di-imbestigahan mo Davao. Aba kahit ipalibot mo sa buong mundo yung balita na yan, katawa-tawa yan eh. Dito lang. Ulitin ko sir walang masama mag-imbestiga. Kung walang nag-iimbestigang Blue Ribbon Committee na si Senator Dante Marcoleta, kabasusan nyo kay Senator Dante Marcoleta. Binabasos si Marcoleta. Di ba? Kapal lang apog mo dito, ninanalo sa papansin pa rin. Ayun sabi di sila binabaha pero yung distrito mo lubog sa baha. Kailan pa bang i-memorize yan? Boba, tandaan mo at malapit ka na sa hukay. At kasakiman pa din ang pagnanakaw na inaatupag mo. Huwag mo i-stress sarili mo dyan. Baka may kasakit ka lang pag nalaman mong may mga resibo yan. Sabi ko nga sa inyo, baka may baha doon, dalawa lang. Maaring sige, yung flood control na project. Paano pala kung flood control doon perfect? Puro bakal, ang dami. Hindi naman pala sira. Talaga na overwhelm lang. Yun ang totoong na overwhelm. Yun sa inyo, hindi na overwhelm yan eh. Walang nakita, kaya nga ghost eh. Sino ba nakakita ng ghost? Sa pelikula nakakita ng ghost. Wala nakakita ng ghost. Di ba? Paano nyo masasabi na yung baha nyo sa Maynila dulot na lang climate change o overwhelm? Wala nga nakitang ghost project eh. At kung may nakita man, palpak. Di ba? Bisa lang na makakakita, palpak pa. Di ba? Ayusin nyo yan. Di ba? Dapat ikaw imbestigahan kung paano ka andyan. Talo ka naman. Wala talagang ayos itong matandang ito. Di naman nanalo yung di naman nananalo. Yung flood control sa Metro Manila ay tanda bobo pa, ice. Yun ang sabi sa'yo, minumura ka ng taong bayan. Hindi ako yung sabi, binabasa ko lang ayan Imbestigahan mo muna sarili mo kung saan ka pa talaga magsilbi, sa simbahan o sa politika. Dili biya pwede duha ni mong master, opinion ko lang naman. Di ba? Lalayo ka pa yung harapan mo, imbestigahan mo muna. Sabi ni Isko Moreno, 2 billion flood control na punta sa'yo. Wala ka namang project na nagawa. At least Mindanao, meron. Resibo lang paano nila mapapaayos sa Mindanao. Nasa pwesto ka, hindi ka naman nanalo, sabay mo na sa iimbestigahan mo. 2 million ang binigay na flood control plus sa distrito mo. Ilan sabi kung 2 billion wala ka lamang kinalaman doon kung bakit nagkaganon. Di ba dapat ang pinaka-natural sa tao may malaking project na 2 billion sa lugar mo. Tapos nakita mo nagbabaha doon. Hindi mo lamang, palagi natin hindi nagbabaha sa distrito mo. Sige, palagi natin. Bakit ako mag-iimbestiga sa distrito ko? Hindi naman nagbabaha. Correct? Ba't ka mag-iimbestiga sa Davao? Di ba?
O, ito, tuloy natin. 2 billion pondo po yan, sir. Nasa dyan sa Maynila. Palagay natin, no, 2 billion. Kahit sa ibang distrito mo, nagbabaha. Hindi nyo lamang ba alalahanin na bakit kayo nagbabaha 2 billion to? Eh di ba mas natural ang dapat imbestigahan yung sarili nyong lungsod? Yung sarili nyong bayan muna? Kasi ang laki ng halaga na wala. Huwag nyo sabihin hindi nawala. Kasi wala nakita. Kasi kung may nakita, may resulta. Ano yung resulta? Kahit paano, hindi nagbabaha ng ganyan. Di ba? Yung sabihin, yung 2 billion, may napuntahan man lang kahit paano. Kahit papaano na, kahit papaano na. Di ba? O, ngayon, panoorin po natin to. Nakakabuisit eh. Si Senate President, Oh. hindi ko alam kung bakit sa sumunod, hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan na lang yung kumilit. Correct. Natalo ka. Kaibigan mo daw yung Comelec, sabi ni Baste. Sa kanya, sorry. Well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kami problema dyan. Kayo yung may problema, tingnan yung mga sarili. Kasi ginagawa niyang press release yan eh. PR stamp niya. Na pupunta sa doon, gano'n, kunwari, may nangyari talaga, tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood project na yan, ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Tanungin niya yung kanyang... palabas lang lahat yan. Di ba? Hindi si Senator Marcoleta tinutukoy ni Basti, Kung yan sa pag-iimbestiga ni Abante, na walang makukulong congressman, na walang makukulong... Sa lahat nila nag-iimbestiga, mga ibang dami nag-iimbestiga, si Pangilinan pa nga At walang makukulong, walang mapapanagot, palabas lang lahat yan. Si Senator Marcoleta, hintayin nyo pa. Nagsisimula pala. Una pa nga lang sa salita Ang dami nyo ng reklamo. Di ba? Gusto nyo agad-agad kagad? Kung agad-agad pala, sana noon nyo pa ginawa. Di ba? Ngayon nagkakandara pa kayo. Di ba? Napakasimple. Pwede na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong? Usapan natin yung flood control projects. Magkano daw nakuha yun? Sabi Kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong? So, ibig sabihin, naniniwala ka ang congressman na may pakialam sa pondo ng flood control. Naniniwala ka. Ba't mo sinabi kay Pulong yun? Ba't mo sinabi kay Pulong yun na walang ebidensya? Tinatanong mo. Pero ba't mo tinatanong? Sabihin, duda ka. Magkano napunta kay Pulong? So, sabihin, naniniwala ka na ang congressman tumatanggap ng pera o hindi man tumatanggap ng nagnanakaw, nag-aasikaso ng pera ng para sa flood control. Kung naniniwala ka pala na si Pulong ganito, dapat maging transparency ka, pati mga kaka-congressman mo, imbestigahan mo rin. Hindi lang dapat pati mga kaibigan mong congressman, imbestigahan mo rin. Hindi lang si Pulong. Kasi tatamaan niya si Pulong kasi sa Davao Di ba? Nagets nyo? Sir, hanga ako sa'yo dati. Makadiyos ka kasi. Yung panahon na kay Isko Moreno pa. Saka marami na akong kaibigan doon na mabait ka daw talaga. Pero nag-iba ka, sir. Mula nang kumampi ka dyan sa Huadcom, saka sa kay BBM. Walang masama na kumampi kay BBM. Ang masama, sir, yung resulta ng pagkampi mo, nag-iba ka po kayo kasi. Ganun lang po yun. Hanga ako sa'yo dati. Usapan natin yung flood control projects. Ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura, kung meron man, ibarat, naging those projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Yung ginto na binenta, PhilHealth, di ba, kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospon at tumumok. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2020 elections, but dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control project. Di ba? Dapat lahatin yun. Kung si Senator Marcoleta dyan sa flood control, hintayin nyo muna. Dahil darating siya si Senator Marcoleta, unahin mo na itong flood control kasi ito yung pinakamalaki at nakakaperwisyo sa mga tao. Diba? Kasi kailangan ng tao ngayon ng resibo ng assurance
na, oy, ikaw hindi ka binabaha ngayon dyan sa bahay mo. Pero, alam mo ba pakiramdam sa lugar na binabaha? Araw-araw gigising kayong kama mo may tubig sa ilalim. Paano kayo magluluto? Paano ka papasok sa trabaho? Paano mo alagaan nanay mo may sakit? Baha. Di ba? Apektado ka. Papasok ka sa trabaho, late ka lagi, nagbabangka ka. Wala naman ika eh. Ngayon, wala. Kasi walang baha. Pero pag nagbaha naman, itong tag-ulan na naman eh. October, November, tag-ulan, lalo November, andyan tag-bagyo na malalakas. Paano na? So, yung mga baha ngayon, hanggang ngayon baha pa rin, lumambot na yung lupa. Pagdating sa November, yung bagyo, nandun na yung totoong dilubyo. Malambot na yung lupa. Putol na yung mga puno. Lahat. Yung mga sanga o yung mga panangga ng hangin, wala na. Pag bumagyo na malakas, giba lahat. Bakit? Kasi kung tinayuan ng magandang flood control project yan, ayos na sana. Wala nang alalahanin. Kaya tayo nag-iimbestiga kasi gusto ni Senator Marcoleta may mapanagot. Hanggat maaari, sabi niya, yung 40 kotse na mamahalin, maitapat doon sa paggawa ng flood control projects. Diba? Kasi wala tayong pondo. Asan tayo kukuha ng pondo panggawa dyan? Yung budget natin for 2026 kukunin? O paano yung budget natin sa 2026? Asan nakukuha ng pera? Kukuha tayo sa pondo ng health? Kawawa mga health. Saan tayo kukuha ng pondo ng Pilipinas? Alam mo sa kukuha, uutang na naman tayo tapos kukurakutin. Di ba? Ganun ba yun? Kailangan may papanagot dito. Di ba? O sino bang matapang dito nag-iimbestiga? Si Senator Dante Marcoleta. Yung iba nag-iimbestigahan lang eh. Sir Kiko, nananawagan po si Senator Marcoleta sa asawa niyo po. Na patigilin daw po kayo. Diba? Kasi kabasusan po yan. Tapos sa Monday, magkakasagutan tong dalawang to. Before, hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? PR stunt lang? Yes po. Sir, huwag mo na pagtanggol yung Pangulo mo. Aminin mo, sir, tanda mo hindi namin sinasabing mali si BBM, hindi po namin sinabing mali. Nagtatrabaho po siya ng tama. Sabi niya kasi na overwhelmed lang nakaraan. Ngayon sinabi niya, mahiya naman kayo, sabi sa SONA. So meaning, tinatanggap niya na may pagkukulang at ang administrasyon niya. Di ba? Huwag niya sabihin wala siyang pagkukulang kasi siya leader eh. Kumbaga sa mga anak ba niya sa bahay, pag may nagkamali sa anak niya sa bahay, sino sisisihin? Yung ama lang sa bayan, sino magulang mo? Sino magulang ng batang ito? Di ba sisisihin yung mga magulang? O sa company, pag nagkamali yung empleyado, sino kakausapin? Di ba yung may-ari ng building, may-ari ng company? Eto nagkamali, sino dapat sisihin? Kayo lahat sisisihin. Ngayon, si BBM, nagmamalasakit kahit papaano, nag-iimbestiga kahit may mali ang kanyang nakaraan. Kasi bakit? Kasi sa kanya dumadaan to lahat, leader siya eh. Diba? Ayaw namin sisihin si BBM. Hindi namin sinisisi. Pero yung sitwasyon ang sumisisi sa kanya. Yun yung nagsasabi, nagsisinsay sa kanya na siya may responsibilidad dito. Okay, ito si Sir Abante. Diba? Tuloy natin. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pundong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ginamit sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan, kung talagang PR stunt to. Husay sir, ang husay mo. Tama yung ginagawa mo. Tama yung ginagawa niya. Kung walang nag-iimbestiga na si Senator Dante Marcoleta. Naintindihan nyo? Tama yung ginagawa niya. Kaso sir, hindi nyo posisyon yan eh. Di ba? Di ba? Hindi nyo linya yan sir. Linya ni Senator Dante Marcoleta yan. Tingnan may tao eh. Palakpakan, ang galing. Ulit. Palakpakan, ang galing. Yung sinasabi nyo po, ulit niya para masarap sa pandinig.
yan kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stand to, patanayan niya. Tama. Kung talagang may kasalanan, lahat ng tinanong niya, itanong kay Paulo Duterte na congressman, kapatid ni Baste. Ikulong o panagutin si Paulo. Tama ka, Sir Abante. Pero, Sir, ang pinupuna sa'yo, bayaan mo, Sir. May mag-iimbestiga dyan. O sige, palagay natin wala mag-iimbestiga dyan, no? Bakit di mo unahin yung distrito nyo? O yung lugar mo, Maynila? Di ba? Uulitin ko, hindi mo pwedeng sabihin, Sir, kasi yung distrito ko okay naman eh. Kung okay naman, di ibang distrito mo sa Maynila, makisama ka. Bakit sa Davao tatalong ka, layo? Kumpara mo naman Maynila sa Davao, layo. Kung 5 oras ang biyahe, kulang yan. Di ba, Sir, ang layo, Sir eh. Ayan po, nabasa natin sa mga comment section, no? Nabasa natin, no? Ayan, no? Kayo po ang, halatang halata po lahat, majority po, taong bayan po, na nagsasabi po sa inyo, unahin nyo muna yung kalat nyo sa inyong bakuran, bago ang iba. Tama, pero maganda sinabi ni Sir Benny. Okay yun. Tawag doon, sige, noted yun. Okay yun. Pero Sir, ilagay nyo sa lugar po ang investigation. Diba? Kasi ang tagal nyo na dati. Wala naman nag-iimbestiga dyan eh. Di ba, panahon kay Sara? Hindi nag-iimbestiga. Si Senator Marcoleta sabay-sabay eh. Flood control, yung PhilHealth nakaraan, ano ba? Yung tourism. Ang sabay-sabay eh. Tuloy natin. Talagang PR stand to or may katotohanan na sinasabi. Sir, nabanggit niyo nga po na tingnan din yung pondo na nakuha from the previous administration. Yung magiging investigasyon po ng Infracom, meron po ba kayong parang timeline na from previous administration, Duterte, Gloria, Noy, Aquino administration up to today po or hanggang saan po ba? Within the resolution, wala pong nabanggit. Pero syempre, we will focus on the most recent ones, no? Kasi syempre, doon natin makikita kung kamusta ba yung lagay. Naging ghost ba yan? O naging substandard ba yan in such a short period of time? Pero hindi ho time limited yung pong investigation. So, like what we had been talking about, edi syempre, you have flooding, for example, in Davao City, and I think in parts of Davao region as well. So, if the idea there is, bakit nagbabaha within Davao City, you've mentioned the districts already, at malaki ho yung pondo na naibigay, ano ho yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually implemented well? Or was it, subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or substandard projects? Kasi nga, and like what Congressman Benny had stated, si Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is the 3rd term di ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been placed into his district and had these projects actually been very successful. Okay, Sir. Tama yung sinabi nyo lahat. Walang problema dun sa akin. Sabi ko nga, maganda yung mga sinabi nyo. Pero, hindi nahalata taong, mga kababayan ko, hindi nyo ba nahalata? Baka dumating itong pagkatapos ng kay Marcoleta sa bukas, Lunes kasi, baka imbestigahan ang Davao. Lahat kayo sa Davao mag-imbestiga. Nakakatawa, no? Lahat sa Metro Manila, Bulacan, baha. Tapos pupunta sila sa Davao lahat, no? Boom! Dun mag-iimbestiga. Iniwan na, sabi ng mga taga Maynila, paano naman kami rito? Imbestigahan nyo kami rito. Yan kasi ang pangingialam. Dapat si Rodante Marcoleta, Blue Ribbon Committee, trabaho yan. Hindi nyo trabaho yan. Trabaho ng Blue Ribbon Committee yan. O baka naman sinasabi ng iba dyan, baka kasi hindi imbestigahan ng Davao No! Rodante Marcoleta yan. Kahit kakampi niya, titirahin niya, basta pag mali, mali. Di ba? Hintayin nyo lang kasi isang araw pa naman Di ba? Pahinga natin si Senator Rodante Marcoleta. Si
Senate President. Marami bang bagong madidiscover na naman? May inienda ba kayo? Hindi naman, kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag, yung kasi mga iba wala. Oo. O, di, maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw eh. So ito is subpoena, hindi na, subpoena na ito. Oo nga, no? Subpoena na Ang ito. subpoena ay hindi mo pwede i-decline. Tama ba, sir? Wala sila kung darating sila o hindi. Di ba? Nako. Basta ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Itong pinag-uusapan natin, yung flood control projects. Pero yan lang ang nagsisilbing pinakamukha ngayon ng corruption. Kasi nakita nila yung lawak, nakita nila yung magnitude, yung lalim, yung dami ng participants at yung pamamaraan kung paano ginagawa, katapos-tapusan talaga, lugi ang taong bayan. Hindi lang nalugi, ninakawan, nalugi, walang nangyari sa kanila kung pag-uusapan yung serbisyo na dapat sana ay para sa kanila. Imbes na sila'y natulungan na serbisyuhan ng mga serbisyong pampubliko, lalong-lalo na yung nasa kahirapan, yung gagamitin para sa kanila, ninakaw pa. Yun, tama yun. Yun ang matagal nang iniinda ng Pilipino. Wala naman silang kamalay-malay na yung flood control na pera ginamit sa lustay nyo, para sa kanila. Automatic kasi ng gobyerno yon. Imbis na balaan para sa ibang ahensya ng gobyerno yung pera. Halimbawa, yung baha, napondohan ng tama, pati sukli na ilapat doon sa flood control, walang magbabaha. Okay ang ekonomiya. Masaya lahat. Walang apektado. Diba? Pansinin nyo noong araw. Noong araw 1970, 1980, 90s na lang. Wala naman masyado nagbabaha ng ganyan. Ngayon na lang, sabi nila, kasi yung climate change. Hindi climate change. Hinahayag na unti-unti na sira talaga ang flood control. Palpak, hilaw, ghost. Kaya nagiging popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee lang. Walang Abante, walang Kiko, walang anuman. Sir, patawag nyo kayo lahat to, sir. Ipatawag nyo sila lahat kaya, sir. Para sila kastiguhin. Yeah? Kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan 17 senators po ito. 17 senators. Opo. Ngayon. Plus yung ex officio members. Tsaka sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang... Di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado. Sir, parang sir, pag ganun, parang ganun, sir, tama. Kung nagkakandak si Abante ng investigation, para pong insulto kay Marcoleta yun, sir. Parang ininsulto rin si Marcoleta. Ganito na lang gawin niyo, Sir Abante. Huwag kayo magsarili, gumawa ng investigation body. Mag-join kayo kay Marcoleta, kausapin niyo si Marcoleta, sir. May alam ako ebidensya, sir. Pwedeng ganun. Pero yung magkakanta kayo sarili niyo, iba yun. Di ba? Matagal na rin. Hindi naman kayo nagsabi, Sir Marcoleta, tutulong kami sa investigation sa'yo. Kung tutulong ka, mag-join ka kay Marcoleta. Hindi ka kukontra. Gets nyo? Hindi naman siya kumukontra. I mean, sa pag iba yun ang investigasyon na magkahiwalay, parang kumukontra na rin kayo. Kasi kukontra sa huli yan maniwala kayo sa akin. Ngayon, maalala nyo sa sinabi ko, pag nangyari na yan, mali na yan. Magkakabulbul yan. Ang mangyayari niyan, lalabas inosente, yung may sala. Promise. Opo, mga datihan na nga pero teka lang, sana, bago nyo ituloy po. Walang pinagkaiba doon sa magulang. Pinagalitan yung anak niya. Sino bumasag ng paso ko? Tapos yung lola ng ilam. Hindi, ako na. Apo, sino bumasag ng paso? Mas si lola minsan yung apo. Lola, dun sa si ganyan. Tinanong yung nanay, anak mo ako. Sino nagbasag ng paso? Iba sinabi ng anak kaysa sa lola.
Dalawang nag-iimbestiga, lola sa kaanak. Ngayon, sino nagsasabi ng katotohanan? Sino may sinasabi? Yung anak sa lola o yung anak sa nanay? Sino totoo na sinabihan ng anak na sino nakabasag ng paso? Sino? O sige nga. Yung lola mo o yung nanay? Sabi ng anak sa nanay, Mama, si Juan po nakabasag. Yung lola ang tatanong, anak, apo, sino nagbasag ng paso? Si Pedro po nagbasag. O sino ngayon? Sino ngayon? Paniniwalaan. Alam mo sino paniniwalaan? Kung sino takot yung anak, yung bata, kung kanino takot. Nakita niyo yung diferensya? Kung nagkataon pa takot kay Benny, hindi doon umamin. Tapos kay Marcoleta, hindi takot, hindi aamin. Hindi, alam mo, magulo eh. Di ba magulo? Doon pa sa usapan, magulo eh. Di ba? Kaya isa lang talaga, isa lang mag-iimbestiga. Isa magkatanong, sino may kasalanan? Isa lang. Di ba? Yan, may nagbigay din ng komento, sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din ang sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi ang mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong Sen eh. Nagpatawag na? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So, di dapat sana ang Pangulo na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Pwede mo nga mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba. Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Oo, tama. Yung PhilHealth, imbestigahan mo, sir. Si Marcoleta kasi sa Blue Ribbon Committee, siya nakatoka sa flood control. Imbestigahan niyo yung iba. Diba? Maghanap kayo ng iimbestigahan nyo. Kung talaga may malasakit kayo sa taong bayan at yung pondo gusto nyo alagaan, imbestigahan nyo iba maliban sa flood control. Si Senator Rodante Marcoleta, sila Erwin Tulfo ang bahala dyan. Bakit kulang pa ba sila? Nakukulangan kayo sa kanila? Yung hindi pa sila nakaupo, sobra-sobra na kayo sa paningin nyo sa sarili nyo. Diba? Ngayon, nakaupo na sila, nakukulangan kayo sa kanila. So, ibig sabihin, superior kayo. Kung superior kayo, dapat noon, ginawa nyo na yung pag-iimbestiga. Pwede naman walang pumipigil After election, before election, mag-imbestiga. Yung ayuda na pinamimigay, o kanina-kanino yon. Diba, napakasimple. Lahat ito, opinion ko lang tsorya ko lang. Kaya dapat, ang gawin natin, pabayaan natin kay Senator Rodante Marcoleta ang lahat ng investigation. Tumahimik kayo. Kung ayaw nyo manahimik, mag-imbestiga kayo ng iba. Diba? Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo.